Rekta na po tayo ngayon sa usapin na si Kiko Matching, no? Pahiya po kay Senator Rodante Marcoleta. Booking, no? Nagpunta pala itong Taiwan, no? Mamaya pag-uusapan din natin 'yan. At ito nga palang 15 senador, ano masasabi nyo na matapos na yung isang dun si Tarela na pakitaan ng mga caricature at sa mismo, dun pala sa eskwelahan yata, no? Parang nilecture niya ata, parang something gano'n, no? Na nakita ng China nga yung caricature na ginawa niya, pambabastos sa presidente ng China, ha? Ang lumabas daw po pala, maaari at baka yung mga OFW maapektuhan. At sa ganun po, ano masasabi po ng 15 senador na pumirma po doon sa pinagtatanggol ng tao eh. 'Di ba? Yung mga dilawan eh. Tagang todo tanggol eh. Oh, mga bayani ng Pilipinas. Bayani ng Pilipinas? Ha? Paano naging bayani? Yung 15 ba na pumirma na dyan? Ha? Yan ba eh pumalag dun sa flood control? Ha? Malibang kay Loren Legarda? Kasi nanay niya anak niya si Libiste. 'Di ba si Leandro eh. Di ho ba? Oh. Ngayon, yan sa 50 na senador nyo ba yan, nakakasiguro kayo bayani yan? Tapos ang pro-China daw, sila Robin, sila Joel, sila Gingo, yung mga hindi, mga sila Amy, yun ang pro-China sa kanila. Yung nakikipagdiplomasya, yung umaawat sa away na naging bunga nung kanilang Tarela, ha? At ayun pa ang magiging pro-China itong mga umaawat at didiplomasya sa China. Hindi kasi nila alam yun eh. Akala nila pag yung WPS pinag-aagawan, lahat ng gagawin ng China masama na. Ganyan po, itinatanim nila sa utak ng Pilipino na porket ang China, inaagaw yung WPS, nagkakabombahan doon ng tubig, ang nangyayari, lahat ng gagawin ng China para sa ating mga Pilipino at ekonomiya, ang trade, OFW, masama na. Di ba? Ngayon, di ata pumayag ang Pangulo, pahiya kayo, no? O ito, painggan po natin si Senator Rodante Marcoleta sa programa Net 25. Hindi lang sa Pilipinas na issue to, ha? International, pinag-uusapan ito. Pakinggan ko to sa ibang news abroad, Sen. Anong aspeto ang gusto niyong talakay? Napakalawak yan. Maraming mga sangasangang mga aspeto yan. Himayin natin. Simulan natin sa matapos ng isang araw dyan. Simulan natin sa ba't ba nagsimula? Ba't ba nag-react ang Senado? Doon tayo, Sen. Kasi itong pangyayaring ito, nakita na namin sa Senado, biglang nag-react ang mga senador natin ukol doon sa mga naging pahayag daw ng Chinese Embassy. Saan ba talaga ito nanggaling? Ang usaping ito. Palagay ko nanggaling sa mga sinabi rin ng ating mga opisyalis. Okay, opo. Halimbawa, nung January 14 yata, yung isang commodore natin sa ating Coast Guard, nangangalang Jay Tariela, ay pumunta sa isang pamantasan. Ito yata yung De La Salle. Okay. Opo. St. Benilde. Meron siyang discussion doon at meron siyang daladalang tatlong caricatures ni President Xi Jinping. Hindi minabuti ng ng Chinese Embassy. Kaya nag-react sila. Opo. Pero alam niyo, kung huhukayin natin lahat ito, hindi lang doon nagmula. Maalala mo, dalawang senador yata ang nagpunta sa Taiwan. Hindi ko lang ma-confirm kung sino yung pangalawa, pero balita ko ay si Senador Kiko Pangilinan ay nagpunta sa Taiwan. Opo. Ito'y patungkol dun siguro sa kagustuhan niya na maayos natin ang ating agricultural sector. Kasi siya yung chairman ng Senate Committee on Agriculture. Yes po, yes. At doon yata tinanggap siya ng MECO. Yung Senado. Hindi MECO. Okay. Hindi siya pumunta sa MECO. Nagpunta siya, sinalubong siya ng mga yung counterpart niya sa Taiwan. Opo, mga Naku po, pumunta pa pala po. Di ba? Ang tawag dyan, paimbabaw. Di ba? Lakers ng Taiwan. Sorry. Kasi alam nyo kasi, dapat kung may gagalit ka sa isang bagay, yung tutugma naman sa ginagawa mo at sa gagawin mo pa.
Di ba? Ba, sinabi mo, ayoko ng basura! Ayoko ng basura! Pero ikaw, nagtatapon ka ng basura sa tapat niya. Oh, anong tawag doon? Ikaw, gayet na gayet ka pag natatapunan ka ng basura. Di ba? Oo. Alam mo, pagka ganun, ang ating bansa ay nagpapakaingat dyan sapagkat nire-respeto natin ang One China policy. Yan. Yan tawag niya respeto. Di ba? Ang hirap sa inyo kasi, gusto niyo lang respeto, yung gusto niyo lang irespeto. Kapag ang isang opisyal ng pamahalaan ay nakipag-coordinate ka directly sa Taiwan, Opo. sa kanila ay hindi Hindi maganda yun. Opo. hindi maganda yun. Opo, oo. At ito pa yung parang hindi maganda. May sinabi siya na Ganyan yan eh. Gaya ugali ng tao na yan eh. Oo, gaya ugali ng tao na yan. Ganyan talaga ibang dilawan. Oo, gaya ugali. I respect the One China policy, but China should respect our exclusive economic zone. Aha. So, dalawang bagay na pinagsama niya. Oo. Opo. Mabigat kasi yun eh. Parang sinabi mo na, sige, kung gusto mong kumain ng ganito ay irespeto kita. Opo. Pero respetuhin mo yung relihiyon ko, halimbawa. So, ang pinag-uusapan doon sa pagkain lang eh. Pagkatapos, pati relihiyon ay pinag-usapan na. Opo. Hindi pareho ang issue eh. Ang One China policy, pinag-uusapan natin yung issue ng recognition sa Taiwan. Opo. Okay? Issue ng recognition at issue ng sovereignty. Ang pinakapuntirya dyan, yung United Nations. Kapag wala kang nakuhang Tama. kapag wala kang Ipinapahamak ng mga to ang Pilipinas sa sarili nilang kagustuhan. No, maibida sila sa lahat to ganyan kumilos tong mga to. Gusto nila sarili nilang iangat nila para makita ng taong bayan, "Uy, wow, nakikipagrelasyon sa ibang bansa," di ba? ang approbation ng mas maraming bansa. Siyempre, hindi Ikaw ba, halimbawa, bigyan kita ng sample. Pag ba kakausapin mo yung sa opisina, di ba dadaan mo na dapat sa mataas, papaalam mo? Di ba sa mayor? Bago ako kumilos doon, may kakausapin ka doon na isang bagay na sakop ng mayor, kakausapin mo muna yung mayor. Pero pag binaypas mo yung mayor, kabastusan yun. Yeah? Kahit galit mo yung mayor, dumaan ka pa rin doon sa mayor. Di ba? Kahit kaaway mo. nire-recognize eh. Tama po. Oo. Mhm. So, paano nire-recognize ang isang bansa? Mhm. Diyan na ang issue kung gaano ka karaming kaibigan. Opo. Di ba? Ngayon, hindi pa nakukuha ng Taiwan yung recognition na yon. Kasi tayo, bilang isang bansa, One China policy. Yun ang kinikilala natin sa'yo. No? So, magpakaingat tayo na bigla na lang tayong gagawa ng ganong, although sinasabi mo na I respect the One China policy, Oo. pero sasabihin mo, China should respect our exclusive economic zone. Oo. So, ang isa ay involving sovereignty and political recognition by family of nations. Tama po. Exclusive economic zone, ang pinag-uusapan, UNCLOS. Yes. So iba yung forum, di ba? Oo. Iba ang batas na sumasaklaw sa bawat isa, di ba? Oo. Yung recognition pwede sa pamamahala ng UN General Assembly kasi nandun lahat ang mga yun ang mga UNCLOS lang. Opo. So maritime rights ang pinag-uusapan doon sa mga sovereignty. Sovereignty. Okay. Oo. So itong dalawang bagay na nangyari hindi minabuti ng Ng China. Oo. Mas malalim pa nga yung isa yung One China policy. Bakit bigla mo sasabihin, but China should respect our exclusive economic zone. Mali naman yan. Hindi magkatugma yung dalawang issue na yun eh. Alam mo, kung tutuusin, maski tayo, hindi pa natin ma-define talaga yung ating exclusive economic zone. Dahil tayo ang may kasalanan. Mamaya, ipapaliwanag natin. Oo. Yun ang pinanggalingan. Tinatanong nyo kasi ano bang nangyari. So, Opo. doon sa panig naman ni Commodore Tariela, Ayan, yan.
okay naman yung magpaliwanag ka eh. Halimbawa, ine-educate mo yung Opo, talaga mga naman ganun. estudyante. May sinasabi siya, ito yung mga pinaggagawa ng China dito sa panig ng ating mundo. Ayan. Di ba? Andyan na yung kanyunin tayo ng tubig. Pero, andyan na yung pasadahan tayo. Andyan yung kuyugin yung mga ganito. China is a bully, sabi niya. Ano? Tapos, meron siyang daladalang mga caricatures portraying the Chinese president in a bad light. Ano? Tama. Siguro alam mo kung ang naggawa ng mga ganong klaseng memes o kaya mga caricatures, yung mga dyaryo lang natin, mga editorial cartoons ba, Ayan, Nelson? opo. Palagay ko madaling tanggapin ng China yun eh. Tama. Understandably tatanggapin niya. Bakit? Tama. Editorial cartoons yun eh. Tama po. Iski tayo naman gumagawa ng ganun eh. Lalo yung magagaling mag-drawing, di ba? Pero ang nagdala ng caricatures, isang uniform Personnel. personnel. No? Isang may rango. Commodore. Kumbaga sa General po yan. kumbaga sa armed forces, ay kumbaga sa army, general ang General katapat po, eh. yes po. Yun siguro yung medyo dapat ay hindi nangyari. Tama. Kasi may uniforme ka eh. Dapat ipinabayaan mo na lang sa mga gumagawa ng editorial na mga materyales. At sasamahan mo ng karton para sa ganun ay madramatize mo ng konti. Karaniwan naman yung editorial mo, doon mo ilalagay yung karton eh. Tama po. It's a way of dramatizing o kaya i-highlight yung gusto mong ilabas sa editorial mo. Diba ganito kasi nilabas ni Aneta Rela eh. Diba? Kayo naman humusga eh. Tama ba tong ginawa-gawa niya? Diba nga? Paulit-ulit sila. Ito paulit-ulit ko rin sasabihin. Tama ba tong ginawa niya? Hindi niyo masagot eh. Diba? Puro kayo pro-China si Senator Marcoleta at si iba pang senador. Oh, na-explain nyo ba? Oh, yung isa nagyayabang, ha? Na lowest rank daw si Senator Marcoleta. Ini-explain niya, ganito ginawa ng China, ganito ginagawa sa atin ng China. Binobomba tayo. In-explain ba niya kung ano magiging solusyon niya sa bansa na to? Ano ikagaganda niya? Wala siyang sinasabi. Yan ang nagsasabi kay Senator Marcoleta na lowest rank hindi makapagsabi ng solusyon sa problema ng kanyang sinasabi. Dapat pa nagsasabi ka, hindi ka bang public servant o sa Pilipinas ka man naninirahan. Total naman nakapagsabi ka ng problema, ang galing mo, palakpakan. Dapat magsabi ka rin ng solusyon. Katulad ni Senator Marcoleta, sinasabi niya yung mali, sinasabi niya yung problema, at magbibigay silang solusyon. Yung solusyon naman, hindi pa naman final yun eh. Kumbaga, yun yung idea na ito pwedeng gawin natin. Anong gagawin natin? Kausapin natin, mag-sorry na lang siguro. Di ba? Hindi, nagmamatigas tayo. Ni-lecture mo sa eskwelahan mo to. Sa eskwelahan, De La Salle yata, di ko alam, parang gano'n, di ba? Tapos, okay lang sana na sabihin mo sa mga estudyante na, binobomba tayo ng China. Ginto, winawalang yata, binubulo tayo, okay lang yun, mapapalagpas ng China. Kasi normal naman talaga nangyayari. Noon pa, sa WPS, ganyan tayo. Pero, bibigyan mo siya ng picture na ganito? Ito pinunan nila eh. Nung nagalit ang China, ginanto presidente nila, sasabihin mo, kasi kayo, WPS, inaangkin nyo eh. Hindi naman nyo eh. Para kang bata eh. Nag-aawan mo kasi ako ng lollipop eh. Di ba? Alam mo, hindi to away kapitbahay lang. Hindi to away basta tao lang. Hindi to away individual o senator sa senador lang. Away ito ng nasyon. Di ba? Papag kami ang sinusugal nyo. Ha? Okay, asan na yung mga pumirma maliban kay Senator Ligarda? Nasaan na yung mga ibang pumirma diyan? Ha? Yung China, inahamon yata sila ng China. Sige, wag lang yung yung isa namin inongrata nyo. Pati yung iba na. Ba't di nyo magawa? Ha? 'Di ba? Pahiya mga loyalista, panay-pahiya yung mga BBM, mga vlogger. Ha? Yung amo nyo nagsabi ayaw niya. Si BBM nagsabi ayaw niya. Na non grata na yan. Ano kayo ngayon? Tahimik sila eh. Biglang lista naman eh. Hindi kasi yung mga China na yan nagsimula sa mga Duterte. Biruin mo, lilista naman nila sa mga Duterte na yan. Nagsimula daw mga China sa Duterte. Saka nakakita ng ganun. Hindi eh. Naka-uniforme ka. Pangalawa,
Dito kasi siya sabi ni Senator Marcos, naka-uniforme ka, okay lang kung ako, halimbawa ko, ginawa ko ng picture si Xi Jinping ganito, pinost ko sa social media, okay lang, palagpasin ka ng China. Kasi hindi ka naman gobyerno eh. Karapatan mo yung malay mo, galit niya talaga siya. Pero gobyerno ka, may relasyon kayo, may foreign relation kayo, may trade kayo, may kalakalang kayo nangyayari sa bansa nyo. Tapos magaganyan-ganyan ka, isang gobyerno magpo-post ng ganito, sige nga, ano ka ba? Sige nga. Pinaglaban mo pa yung mali. At pinaglaban pa ng iba yung ginawa mong mali. Di ba? Yung sinungaling, pinagtakpan ng isa pang kasinungalingan. Tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Isa pa yan eh. Palagay niyo ba ako, Your Honor, ay si Commodore Tariela, nakipag-coordinate ba ako sa Department of Foreign Affairs. Department of Foreign Affairs sapagkat kailangan yun eh. Ang Department of Foreign Affairs, ang ayon sa ating Executive Order 292, ito yung ating administrative code eh, na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating bürokrasya kung sino-sino. Ang gampanin ng bawat tanggapan. Parang yun na nakalagay sa Biblia. Opo. Ang bawat kanya sangkap Ay may kanya-kanyang gawain. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ako, parehas kami si Senator Marcoleta kasi ng damdamin eh. Kaya ako makakapag-explain ng kapwa damdamin yan. Hindi yung ibang vlogger dyan. Vlogger-vloggeran lang yun. Maniwala kayo, nakikisaw-saw lang yun. Dapat, pag ikaw magsaw-saw dito, sabihin mo rin yung damdamin at dapat basa mo yung wisdom. Yung wisdom, ako wisdom ang sinasabi ko, hindi naman puro kaalaman eh. Di ba? Yan ang kaalaman, na totoo wisdom na tunay, galing sa Biblia. Na ang sa Biblia, may isang ulo, may isang katawan. At sa isang katawan, may mga kanya-kanyang sangkap na gampanin. Diba? Yan sa Biblia. Kahit sa gobyerno, dapat iba ang ulo, iba ang sangkap, may kanya-kanyang gampanin, may atay. Yung bituka ba, ginagawa ng gawain ng liver? Hindi. Kanya-kanyang gawain yan. Liver, processor yan. Yung bituka, taga-tunaw yan. Iba-iba yan. Kidney, di ba? Ganon din sa gobyerno. Hindi mo naman tungkulin yan eh. Tungkulin ng DFA yan eh. Di ba? Hindi naman tungkulin ng isang ano yan eh. Naalala mo yun? Yes po, Si Nelson, Kanya-kanya, palagi hindi niyang, pwedeng kasi hindi naman nagliliban sa Hindi pwede pagtitipid maghalo-halo. nito. Yes po. Bawat parte, bawat sangkap ng katawan, Oho. merong kanya-kanyang gawain. Ganyan yun. Oo. Yung ating Executive Order 292, Administrative Code, ay talagang idinrowing doon ang function, Oho. ang sagutin ng mandato ng bawat isa. Ayan. Ang tagapagsalita ng ating international relations, DFA. Tama. Hindi siya. Pinaburan pa na nga ng Malacanang eh. Biruin mo yun. Tapos sasabihin mo, BBM forever extend for Prime Minister. Hindi niya masaway ang maliit na bagay na nagawa ng tauhan niya. What if pa kaya sa malaking bagay? Di ba? Sabi niya na matatanda eh, kung hindi siya mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, what if pa kaya sa malaki? Di ba? Okay. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy Oo. and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang balat eh, Nakalimutan nila na ang pinag-uusapan, ang dinidiscuss ni Tariela, ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Opo. Marami ang claimants doon. Kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. Ayaw nila intindihin yan. Napeki sila sa mga politiko noon na nagsabi ay eto ganito WPS. Ayaw nyo kasi totoo. Handaan nyo. Biruin mo, sinabi na nga katotohanan, ayaw pa rin eh. Eh yan talaga, ganyan yan. Sinabi na nga ng doktor eh, ay ikaw ay may high blood. Ayaw pa rin maniwala. Ayaw ko uminom ng gamot, kasi yan ang kidney yan. Yun, na-stroke. Diba? Ganyan, ayaw makinig. Nagsasabi na yung totoo, ayaw nila makinig. So yung issue doon, hindi internal
issue yun eh. International affairs yan. Mhm. So, hindi siya simpleng internal, hindi domestic issue to eh. Oo. It is a matter that involves international law. Yes. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. Mhm. O sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Mhm. Aba, aking tinatanong hindi sa palagay eh. Mhm. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? O, dapat, yung sagot ay may Opo. katiyakan. Definido dapat, tama. Definido, may Opo. katiyakan, Oo. may certainty. Yes. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. Ano? So I assume that Tariela coordinated with the DFA. Mhm. There is always a presumption of regularity in Opo. everybody's work. Sabi niya, ah. O, alam mo, pagka ganun ang isasagot mo sa isang abogado, halimbawa, Your Honor, sabi niya sa'yo, yung assumption of regularity is a disputable Opo. presumption. Oo. Kasi, Debatable. paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate? Oo. Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na, pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Aha. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Tama. Commodore. Commodore Tariela. Iba ikaw, halimbawa ikaw, mayor ka ng isang lungsod. Pupunta ka sa kabilang lungsod para mag-ano ka doon. Yung halimbawa, mangampanya ka or mangaral ka isang mayor. Hindi mo ipapaalam sa mayor doon na pupunta ka doon. Kabastusan yun. Lalo pagkaaway mo sa kulay yun. Dito sa Pilipinas dapat pupunta ka sa kanya, mayor ako ng ganitong lungsod. Pwede ba, pupunta ako sa lungsod mo, may ituturo lang ako, mangangampanya ako. O sige, go. May iba permit. O, di ba? Sa rally na lang mag-rally ka ba kukuha ka ng permit sa rally. Hindi ka pwede mag-rally ka na lang basa-basa dyan ng malaki ang rally. Hindi kahit kaaway mo ang bansa mo, may koordinasyon yan. May ano yan. Problema natin. Aha. O paano ngayon yan? Mhm. Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Wala nga O maski po. na kaya, halimbawa, sa Secretary ng DND. Department of National Defense. Siya ba Opo. ikaw ay tagapagsalita ng isang maliit na bahagi ng iyong katungkulan. Pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Aha. Pangatlo, pumunta ka sa eskwela Opo. Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Education. Department of Education? Yan, oo, tama. Hindi ka naman private lang. Yung empleyado ka ng City Hall mataas sa posisyon ka sa gobyerno. Dapat ba coordinate ka sa lahat dyan? May letter ka, may request, may tawag ka dyan, punta ako, ganyan. Ganito mangyayari Yes, sir. Oo. dapat dyan, managot din niya yung, kung nakapagturo pa to si Tarela ng gantong larawan, nakapagturo sa mga estudyante, dapat managot din yung Secretary ng Education. Parang gano'n ang gustong palabas si Senator Marcoleta. Kasi dapat yan, coordinate lahat yan Di ba? O kaya sa CHED. Ayan, kung higher education, tama naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela Oo. Alam mo, Jen, Nelson, tayong mga Pilipino, likas na sa atin yung magagalangin tayo. Ay, opo. Hindi ko naman lahat, hindi ko na sinasabi lahat, pero yan ang ating Mhm. yan ang ating ugali. Pupunta ka lang sa palengke, makikipag-usap ka hindi basta-basta ka na lang didiretso. Palengke lang yun, Oo. Magtatao po ka. Kaya tayo po, dadaan ka lang, Medyo may sinyal. Daan po. Oo. Mawalang galang na po. Wala naman tao. Miski nasa punso, Bari-bari apo nga niya, Ewan ko kung ano sa Tagalog yung bari-bari apo. Dumaan ka lang sa punso, Oo. Naintindihan mo ang sinasabi ko, Nelson? Sa Tagalog po, tabi-tabi po. Yun. Yan, opo. Bali-bali po. Pasensya na Di kayo. ba? Kahit sa punso, paniniwala nila, tabi-tabi po. Sabi, dadaan ka lang may pagpapaalam ka na Di ba? Sa classroom. Di ba? Alam mo yung lahat Kahit nga lang sa dalawang tao nagkausap pag dadaan ka, di ba, gaganon ka? Excuse me po. Di ba? Eto pa kaya malawakang usapin?
Di ba? Tabi-tabi po. Kasi nung maliliit ka na, daming punso sa amin eh. Opo. Alam mo yung pinanatili sa kaisipan namin eh, kapag hindi ka nagbari-bari po eh, baka Kung sino, malulog po baka, ka eh. baka yun. Pagkatapos mapipipi ka ng ilang araw eh, sa takot mo, sa dami ng punso bago, Oo. bari-bari po. Yung pala, Magagalangin tayo. langgam lang pala nakatira doon. Nagpunta ka ba sa CHED? Oo. Pwede po ba? Kasi baka doon, sasabihin natin, ano ba sasabihin mo? Teka muna. Oo. Teka muna. Kasi, tingnan mo ngayon na, nagkaroon ngayon ng hindi dapat nangyari ito eh. Hindi dapat nangyari ito eh. Pero baka sabihin nila, hindi, ang amin namang kinakampanya lang, wala mo na yung karikatura ng tungkol sa presidente ng China, kundi ang kabatiran. Kasi di ba yun naman talagang trabaho na magkaroon po ng kabatiran ng marami nating kababayan ukol sa issue ng West Philippine Sea. Oo nga, pero meron silang tuntunin na dito pa dyan. Oo. Meron silang tinatawag na measured transparency. Sila Ah, ngayon ay gagabayan Opo. ng ganong klaseng pamantayan. Oo. Ano yung measured transparency? Opo. Ano po yun? Kailangan may kalakip na pag-iingat Aha. na ang bawat sasabihin mo ay huwag magkaroon ng misinterpretation o kaya baka pagmulan ng panic. May ganun ho palang alituntunin. Sila kasi merong yung strategic ito eh, na paraan para ipakita sa China na ayaw nating ang ginagawa nila, pero may pamamaraan naman na sa maayos na Kaparaanan. Yes po, oo. so asa ng observance dito, di ba? So paano mo sisisihin ngayon na basta-basta? Sila lang naman yung tagapagsalita ng Chinese Embassy. Aha. So sabi niya, yung ginawa ka ni Commodore Tariela Opo. na statement Aha. kasama yung mga caricatures. Ito yung sinabi niya, is a serious violation of China's political identity and a blatant political provocation Aha. which has crossed the line. Ayun. Yun ang sinabi niya. Ngayon, hindi minabuti ng mga kasama kong mga senador. Wala kayong karapatang magsalita Mhm. kung anong gusto namin sabihin dito. That is meddling into the internal affairs of the country. So, teka muna, parang si Nelson, Mhm. kunwari, kunyari mga malilit pa kayong mga bata. No? Ay, opo. Oho. Binibiro ka niya kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Nagsalita ka rin laban sa kanya. Mhm. Pareho lang na gano'n. Oo. Nagkatuksuhan. Nagkatuksuhan. Huwag ka masyadong ikaw nauna di ba? Yun. Ibig mo ba sabihin, nung tinukso ko ni Nelson, nagsalita ka, sasabihin, ba't mo ginagawa? Ikaw ang nauna Parang Oo. gano'n lang yan Oho. Alam mo, Sasabihin nila, hindi, China na una eh. Inaagaw yung teritoryo natin eh. Iba yun. Ibang usapan yun. Yung ka ba naman? Di ba? Ang nauna dito, yung naglabas nito ng larawan na to, dinagayat ang China. Yan ang sinisita nila. Okay? Lumalaki lang yung problema. Ito mga isip bata ng ibang senador, hindi makaunawa. Pampalibasa, ang gusto nila, target nila sa 2028, magpabango sila sa Pilipino. Kasi sirang-sira lahat sila eh. Lahat ng pabor na, kasa Duterte team lahat eh. Di ba? Wala sa mga senador na mga talagang tahimik kung sa flood control, di ba? Ang tatapak pag sa China. Di ba? Mali naman, tira pasok naman. yung sunog, kahit bata pag mawala ng sunog Ay, yes, totoo naman po yun. Yung bata kasi wala pa siyang yung tinatawag nating maturity. Hindi niya alam kung ano yung consequence ng gagawin niya. Lalaro siya ng Akala niya yung posporo Oh. pwedeng kiskisin kahit na nasa tabi siya ng ng dayami, di ba? Hindi niya sinasadya yun Huwag sana tayong maging parang bata. Pero kapag yung apoy na yung kumalat na, sunog lahat yun, Sen. di ba? Opo. Pinag-uusapan natin ay international conflagration. Sinimulan ng isang bata. Hindi ko naman sinasabi yung makasama ko rin sa Senado ay puro bata. Apo. Halimbawa lang po na. Puro si bata. Pag malaki na, hindi na bata ang papatay sa sunog. Batak na, batak. Sino ba yung buha batak? Will require somebody
siguro isang statesman, para sa ganun ay maano natin yung apoy, mapatay natin yung apoy, di ba? Kasi humantong pa niya, di ba? Doon sa punto na nagkaroon ng resolusyon. At tiliyata mayroon pang suhestyon na magdeklara ng persona non grata ang ilang mga opisyalis ng China Embassy. Sen. Sa halip na humupa ay Yeah. lalong pinalala ng mga sumunod na pangyayari. Dahil nagkapalitan ng mga pahayag Nung Naging sumagot maanghang na salita. Nung sumagot ang Chinese Embassy, sumagot din sila. Ang gusto ng mga Pilipino dyan kumakampi sa mga pinglawan, hindi, laban tayo, laban! Ano, saan kita? Saan tayo laban? Ano yung pinaglalaban mo? Saan mo ipaglalaban ng Pilipino? Dapat alam mo yan. Pag sinabi mo laban. Alam mo, sa salita, sa keyboard warrior, sa gera, sa economic war, saan tayo pagkalaban? Sabihin mo, pati solusyon. Pati nagsasabi, lowest rank si Senator Marcoleta. Di ba? Ikaw ang lowest rank. Di ba? Ikaw ang lowest rank. Nang mas matindi, hanggang sa punto na may resolusyonan, Sen. Ito nga, dapat pinagtalunan namin sana ng Miyerkules. Nag-aabang ko kami dyan, Sen. Akala Kasi ang gusto nila, magbutuhan na kami ng parang Martes yun tungkol sa resolusyon. Oo, resolution number 256 Opo. Ang title niya dyan ay Resolution Expressing the Stance of the Senate in Condemning Recent Public Statements Issued by the Embassy of the People's Republic of China. May involve ang buong Senado rito So, kailangan magbutuhan kami. Ngayon, sa rules naman namin, teka muna, hindi na wala namang ganyan. Pagdibatihin muna natin yan. You are requiring the sense of Senate already to condemn. Kasi ang bigat naman ito, sabi ko nga sa inyo. Ngayon, dapat kahapon. Ngayon, ang sabi naman nila, sige, sa Lunes na. Kasi kahit paano, naghahanda naman tayo ng kung paano natin sila papayapain, ano? Opo. Kasi tayo, ayaw nating palakihin yung apoy. Totoo po. Ang gusto natin, wala namang wala namang mananalo dyan Ibig ko ba sabihin, pagka ininsulton mo ng ininsulto ang China, ibig mo sabihin, sasabihin ng China, ang tatapang ng mga Pilipino? Ano ba, makukuha ba natin yan? Akala nila, tapang ng mga Pilipino, bigyan natin WPS, takot na tayo. Ganun ba? Ganun ba? Ha? Sa tingin mo may magbabago pa sa tapang nyo, makipagsabayan kayo? Hindi tayo duwag. Minsan, mas maganda yung magpapakumbaba ka, magpapatalo ka. Di ba? At sa huli nga, di ba, parang dumating na sa punto, sige, wag na yung isa lang naming opisa lang inyong Persona non grata. lahat na kami. At handa kaming umalis dito. Kung kinakailangan, mag-alis na kami dito. Gaalis na kami. Iiwanan namin yung embahada ng China sa Pilipinas. Halimbawa, iniwanan nila yung sinarain yung bahat. Yan, pakinggan nyo. May possible na mangyari, pakinggan nyo. Mga OFW, pakinggan nyo po. Sino pang makakapunta ng China? Yung ating mga mangangalakal, yung ating mga businessmen na kumukuha ng visa. Kailangan nga pala yun. Sino mag-i-issue ng visa? Yung embassy ng Papua New Guinea? Hindi pwede, Di ba? Ang kakaibang hamon ng China yan. Sige, wag lang dapat isa sa amin. Dapat lahat na kami. Non grata nyo. Tindi ng hamon na yan. Diyan natakot si Junior. Bakit? China ang Sige, kami? Sabi, malaki ang kapalit niya, malaki ang kabayaran niyan. Sabihin ko sa inyo. Maaring yan, iban lahat ng OFW na. Pauwi na kayo lahat. Sige na. Baka Senado, Sen, pwede. O yung mga turista nating pumupunta ron. Paano? O halimbawa kami, pupunta kami inimbita kami ng China. Wala nang mag-i-issue ng visa. Ako siguro pwede kasi meron akong diplomatic passport. Opo. Paano yung walang visa? Yung pinakaano rito, yung ating mga negosyante. mga negosyante. Ang dami nating mga negosyante. Paano yung mga nag-e-export? Paano yung nag-i-import? Paano yung mga OFW sa China, Sen? Mga kalahating milyon daw po yun. Paano yung gagawin? Halimbawa, sinabi niya, sige, ganyan ang gusto nating mangyari, kayo nagpasimula, pagkatapos nagsabi lang kami ng ganito, pagkatapos di-declare nyo kami persona non grata, pauwiin na namin lahat ng mga OFWs ninyo. Nako. Hindi man lahat, ilan lang doon papapoy kasi permanent ang iba doon. Paano? Sige nga, kaya yung sagutin. Asa na yung 15 senador? 14 lang pala.
Asa na? Sige nga. Sana naman, kaya nga sinasabi natin, kaya natin dinidiscuss. Maaring mangyari sa OFW yan. Huwag na, paalisin na yan, palayasin nyo yan si China, iba dyan. Umalis ka na. Okay, madina yung visa. Laking pahirap ang ginagawa nyo. Sa katapangan nyo. Tapang nyo, wala sa lugar. Sabihin ko sa inyo. Oo. Naalala mo ba na sinasabi ko na ako'y inimbita ng... Opo, nabanggit niyo po yun sa Senado eh. Alam mo, magaling naman silang kausap eh. Sabi ko sa kanila, mabuti ka ako, Mr. Ambassador. Dahil nga sa dami ng mga issue na parang meron tayong hindi pinagkakaintindihan ngayon, pwede bang umpisahan natin, makahanap tayo ng mga bagay-bagay na pagkakasundo naman ang ating tinatahak. Tama, oho. Marami naman tayo magagawa eh. Magkasundo tayo sa isda muna, ako pang ganyan eh. Oo, maganda yan, sabi pa niya eh. Hindi ba kako, ang mga isda kako ay walang may-ari niyan eh. Oo, tama. Ang isda kako ay para sa sangkatauhan. Para Tama, sa lahat tama. po yan. Para sa lahat yan. Oho. Wala namang nakasulat na ang mga isda ay para sa inyo. Maliban lang kung sa farm, inalagaan mo. Sila lang ang makakakain. Ang Oo. totoo niyan, sa marami ka akong desisyon ng mga international tribunals. Nagsimula ka ako sa Europe. Dahil yung Iceland, kinukubkub niya lahat yung... Sabi nung korte, meron ka lang preferential rights. Pero hindi mo kanya pwedeng pigilan ang Federal Republic of Germany at saka yung Netherlands Opo. na mangisda dyan. Mangisda rin sa lugar na yan. Opo. Oo. Sapagkat yan ay common. Yung fishing ground. yung traditional fishing line. Nagawa nyo ka ako sa Vietnam. Tama. Hindi ba ako? Opo. Oo, sabi niya, nagawa na. In the year 2000. Sabi niya siguro, paano niya kaya nala? Oho. In the year 2000, nakagawa ka ng kontrata sa Vietnam at para maiwasan niya yung pag-aaway-away, nagkaroon kayo ng agreement. Nagawa niyo rin ka ako sa bansang India. So, palagi kayo nagtatalo rin ng India, di ba? Nagawa niyo yan para sa isda. O, lalong-lalo na ako sa Japan. Meron din kayong iringan ng Japan. Pero nagawa niyo pa rin. Ba't di natin pwedeng gawin dito? Oo nga naman. Hindi, magagawa natin, sabi niya. Yun ang pinakamaganda. Magagawa natin. Tingnan mo, ambassador yung kausap niya. Yun. Yung ambassador, hindi alam ni Xi Jinping na ambassador dito yung tatandaan nyo. Hindi pwede, hindi alam ng presidente ng China yun. Diba? Sige, magagawa natin yan. Pwede, baka hindi na tayo magbombahan, o. Lahat ng mga isda dito, mga isda na sa China. Hindi yung pagmamalaki mo. Amin naman talaga yung WPS. Dapat karapatan amin mga isda eh. Hindi ganun. Hindi ganun ang diskarte. Hindi natin nakuha sa away eh. Anong gagawin mo? Makuha natin sa magandang usapan, sa pakikipagkasundok. O sige, ganun na, pwede ba mangisda kami dyan? Malaking bagay yung panangisda ka. Di ba? Oh, yun ang sinasabi po ni Senator Rodante Marcoleta na hindi nyo kayang unawain. Di ba? Oh. O paano ang ganito lang po muna tayo mga kababayan natin, no? Dito lang po, pinakapunto dito ni Senator Marcoleta. Hindi away ang solusyon. Hindi minsan away ang solusyon o patuloy na pakikipagbakbakan sa China. Minsan, isang magandang relasyon, tatandaan nyo yan, mangibabaw ang pag-ibig. Hindi man ibigin mo yung mga Chino, wag na lang, pero pakikipagrelasyon mo sa kanila, ayusin mo na lang. O, yun lang po, paalam sa inyong lahat.